Purihin ang Diyos sa umagang ito. Parang walang sigla. Walang sigla kayo! Sigla natin. Yan. Kailangan lagi tayong masigla sa... Oo, mahina. Upa. Kaya nga. Salamat sa Panginoon. Purihin. At luwalhati sa Kanya. At hari na may marapati ng Panginoon ang ginagahayag ngayon. At hindi binabati siyempre yung ating mga kapatid dyan sa iba't ibang dako ng daigdig na ito. Dyan sa US. Si kapatid ng Norbert. Yan, binabati ko rin yung ayan. At sa lahat. Sa Pilipinas, siyempre, yung sa silangan, sa pulo ng mga dagat, dyan, sa mga hintil. Salamat sa inyo dyan. Purihin ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, nakita natin yung mga pagpapahayag ng mga kapatid na isa, no? Isa sa pinaka saligan dyan, no? Ang isa sa dapat na kakitaan talaga ng pagpapahayag ng mga matuwid ng mga katotohanan ng salita ng Panginoon. Una-una, yung mga pinagkalooban ng Diyos. Yung mga saserdote muna, dapat yan muna ang kakitaan ng katotohanan ng salita ng Panginoon. Na binabanggit, halimbawa sa ilang mga talata, dapat masusumpukan sa kanila yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Napakalaga. Sila yung unang dapat makitaan yan eh. Kasi sila yung nagdadala ng salita ng Panginoon. Dapat, sabi gano'n sa Malakias, na alam natin to, sabi doon na, mabasa lang ako ng ilang talata. Tungkol sa kautusan, 2:6, no? Ng Malakias. Tungkol sa katotohanan ay nasa kanyang bibig at ang kalikuan ay hindi nasumpukan sa kanyang mga labi. Kung katotohanan masusumpukan mo dun sa nagpapahayag, sabihin natin, hindi ka mamali eh. No, hindi ka mamali. Lalo na kung katotohanan lagi yung pinapahayag, sabi rito, makita mo ang katotohanan sa kanyang mga labi. Walang kalikuan sa kanilang mga labi. Tapos, siya'y lumalakad na kasama ko sa kapayapaan at katwiran at inilayo sa kasamaan ang marami. Dapat ganun talaga eh. Hanggang ngayon sa kasalukuyan, dapat ganun eh. Now, ganun yung mga aral. Yung mga namamali, yung mga masama, yung mga nag-aalipusta, dapat ikaw maghuhubog sa kanya patungo dun sa tunay na katwiran. Patungo dun sa kaunamaan upang maabot ng bawat isa yung katotohanan ng salita ng Panginoon. Sapagkat, sabi rito, ang labi ng saserdote ay dapat mag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat na hanapin ang kautusan sa kanyang bibig. Kaya nga sa ilang talata, sinasabi dun sa Hagay, magtanong ka sa mga saserdote. Di ba sabi ka ron? Magtanong ka ng mga kautusan, kasi yun ang katwiran ng una eh. Nasa mga saserdote. Ngunit ayon sa ating pag-aaral, doon sa chapter 29, makita natin sa Isaiah chapter 28, doon muna tayo, no? Sabi gano'n, gayon man, ang mga ito, yung mga saserdote, sabi natin yun, ang mga ito ay gumigiray dahil sa alak, sabi gano'n. Kaya natatandaan niyo ba yung ating pag-aaral? At dahil sa matapang na alak, ay pahapay-hapay ang saserdote, hindi na pala saserdote ng mga panahon ngayon. At ang propeta ay gumigiray dahil sa matapang na alak, sila'y nangasakmal ng alak, sila'y pahapay-hapay dahil sa matapang na alak, sila'y nangamamali. Kaya namamali sila eh. Pero sabi rito, dahil sa alak, pero sabi dito naman sa chapter 29 ng Isaiah, ito po, dito ako sa 29, verse 9. Ang sabi doon kanina sa alak, no?
Ito napahayag na rin ito kanina. Kayo'y mga tigilang at mga gilalas. Kayo'y mga lugod at mga bulag. Sila'y lango, ngunit hindi sa alak. Hindi pala sa alak ang sinasabi rito. Sila'y gumigiray, ngunit hindi sa matapang na alak, sapagkat inihuhulog ng Panginoon sa inyo ang diwa ng mahimbing na pagkakatulog at ipinikit ang iyong mga mata na mga propeta at ang iyong mga pangulo na mga tagakita ay kanyang tinakpan. Mismo ang Diyos pala, no? Nagtatakip din sa kaalaman. Na sinasabi kanina, dahil sa alak, pero kusa. Hindi mo maunawaan ng minsan ng mga gawa ng Panginoon eh. Ibang-iba yung kaisipan nila. Kasi naging corrupt sila eh. Naging corrupt sila, yung mga saserdote. Nakita natin kung anong kanilang mga pinagawa, no? Yung mga sasuhol, yan, ganun sila eh. Doon sa, alam natin sa Mikas yan eh. Kaya ang ginawa ng Panginoon, sabi sa 11, tuloy natin, at ang lahat ng pangitain naging sa inyo'y gaya ng mga salita ng aklat na natatakpan. Ano, kahit na nababasa nila, hindi nila maunawaan kasi nakatakip na sila. Natatakpan, ginawa ng Panginoon yun. Yun yung isa sa mga kagilagilalas na gawa ng Panginoon. Nakakala natin gumigiray talaga sa alak. Pero ginawa ng Panginoon yun upang matakpan ang kanilang mga mata na hindi makakita. Bagamat sila'y marunong, kahit basahin nila, hindi nila ito maunawaan. Ang sabi, at ang aklat ay nabigay sa kanya na hindi marunong, na sinasabi yung basahin ito, sinasama ko sa iyo, at kanyang sinasabi, ako'y hindi marunong bumasa. Pati pagbasa, kasi nga hindi nila maunawaan, nakatakip. Katulad ng nangyari sa pinapalawanag doon sa Korinto. Sa pagpapaliwanag ni Apostol Pablo, sabi sa 2 Korinto, ganito po, sa chapter 3, verse 14. Verse 14. Datapwat ang kanilang pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, yung, tignan nyo mga kapatid yung time frame niya. Yung sinasabi natin sa Isaias, mahaba yung pagitan. Napakahaba ng pagitan. Na ipinapaliwanag ni Apostol Pablo. Datapwat ang kanilang mga pag-iisip ay nagsitigas sapagkat hanggang sa araw na ito, sa ating panahon, 2,000 taon. Sa ating panahon ngayon, sa panahon ng mga apostol. So, ang haba ng nila, no? Pagka binabasa ang matandang tipan, ang talokbong iyon ay nananatili na hindi itinataas, na ito'y naalis sa pamamagitan ni Kristo. Yun, yung mga nabanggit kanina, sa pamamagitan ni Kristo. Kung makita natin, kaya nga kailangan palitan yung mga saserdote ng mga panahong iyon. Di ba? Kailangan palitan ng isang dakilang saserdote na malinis. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Nabanggit kanina. Kaya pinalitan sila dahil ganoon eh. Hindi sila makakabasa, hindi sila makakaaninag. Yung mga pangitain na kanilang napapanagnipan, hindi nila mapapaliwanag ng maayos. Dahil tinakpan ng Diyos. Kaya kung makita natin, panay talinghaga kapag sila'y kausap ng Panginoon, puro talinghaga. Pero sa kanyang mga alagad, kanyang ipinaliliwanag at naunawaan ng mga alagad. Di ba ganon? Tuloy natin. Datapwat hanggang sa araw na ito, kailanmat binabasa ang mga aklat ni Moises, may isang talakbong na nakatakip sa kanilang puso. Nakatakip sa kanilang puso. Kasi andun yung kapalaluan, di ba? Kasinungalingan, andun eh. Ano sa kanila eh? Matigas, sabi ganon. Ngunit kailan may magbalik sa Panginoon, sabi rito, maalis ang talakbong. Kailangan ganon ang gawin nila eh. Na sinasabi kanina, kailangan nilang sumampalataya doon sa dakilang saserdote para maunawaan nila. Bagkus, ano sabi nila? Pambihirang taong to.
Di ba kasama natin to? Hindi naman nag-aaral to ah. Bakit nakapagpapahayag ng ganong mga aral? Di ba? Ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya hindi nila sinampalatayan ang mga bagay. Sabi sa 17, ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu at kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kaalayaan. Kaya magpapalaya doon sa pagtalokbong na iyon, yung pananampalataya talaga sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya makita natin hanggang ngayon, andun pa rin sila sa pagkakalipin. May talokbong pa rin. Andun pa rin sila sa kautusan. Kaya malaking bagay na sa pagpapahayag, lagi, yung aral lagi. No? Yung aral ng Panginoon. Sapagkat sabi ko sa ganitong sa Kawikaan, sabi ganon, sa chapter 12, sa verse 28, nasa daan ng katwiran ang buhay. Yung daan ng katwiran. Nasa daan ng katwiran ang buhay. At sa kanyang landas ay walang kamatayan. Yung katwiran na sinasabi. Ito na yung inahayag sa ating panahon. No? Yung katwiran ng Diyos. Walang iba kundi sa ating. Ganun pa man, sabi ganon, sa mga sumasampalataya, so, iba't iba kasi pagpapahayag. Ano? Halimbawa, ng panahon sa Korinto, depende sa isang tao na sumasampalataya. Depende sa kanyang pagnanais, paghahangad, pagnanasa. Sabi ganon, sa isang chapter do sa Korinto, si Apollos, nagtatanim, si Pablo nagdidilig. Diba? Pero ang lahat ng mga bagay, nagiging baliwala siya, kundi dahil sa Diyos. Ang Diyos ang magpapalago noon. Depende doon sa taong nagnanais na. Diba? Saan ba yun? Sa unang Korinto. Tignan natin. Kasi kung wala ka rin pagsisikap, paano mo matatamo? Kahit na anong pagdidilig at pagpapahayag, paano kang makakalaya sa pagkakaalipin ng pagkakamali? Paano mababago ang iyong diwa? Di ba? Kung wala ka rin pagsisikap. Di ba ganon? Ang sabi ganon, sa 3:6 ng unang Korinto, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos siyang nagpapalago. Ano pat walang anuman ang nagtatanim, naging baliwala siya eh. Kahit na tinaliman ka ng binhi ng salita ng Panginoon, sabi ganon, at patuloy na nadidiligan siya, sabi ganon, Diyos ang nagpapalugo nito. Depende sa pagnanasa at pagsisikap ng bawat isa. Sorry po. So, napakalaga ng aral, napakalaga ng pagsisikap upang lubos tayong makalaya doon sa mga bagay na ating mga kamali. Sabi nga doon sa ilang mga talata na nabanggit kanina, sabi doon sa Timoteo, isa ito eh, itong hayag na magmula sa kautusan, magmula sa pag-alipusta. Paano ba yung pag-alipusta nga pala? Paano yun? Kasi kung maupasala ka, parang titingin mo, parang wala nang mabigat na yung hatol doon, di ba? Paano ba tayo magbibigay ng sample doon? Sa Exodo, kuha tayo. Exodo, kuha tayo ng pag-upasala. Kasama yung, ano ba yung mga nagreklamador? Parang mga gano'n, di ba? Tingnan natin. Sabi doon sa 16 Exodo, pwede rin sa 17, ano? 17.
Okay, parehas natin basahin. Sa 16:2 ng Exodo, at inupasala ng buong kapisanan ng mga anak ni Israel si Moises at si Aaron sa ilang. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na sana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, nang kami ay naupo sa tabi ng mga palyok ng karne. Ibig sabihin, nagutom sila rito, nagreklamo sila. Nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito, upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. O yun, isa pa yun. Isa rin yung sa 17:3, yung nauhaw naman sila. Inupasala nila. Akala nila si Moises, pero ang Panginoon ang inupasala nila ron. Sa 17:3, at ang bayan ay nauhaw at inupasala ng bayan si Moises. At sinabi, bakit mo kami isinampa rito mula sa Ehipto? Upang patayin mo kami sa uhaw at aming mga anak at aming mga kawan. Yung pala yung mga nag-uupasala. Parang yung, kung naalala nyo doon sa gawa, doon sa Gawa chapter 7. Tingnan natin. Chapter 7. Sa 27, ito yung panahon ni Moises eh. Ang panahon ni Moises. Okay. Dito na ako sa 25. Basahin ko muna sa 25. At ang isip niya ay napag-unawa ng kanyang mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa kanila ang kaligtasan. Sa pamamagitan ng kamay niya, datapat hindi nila napag-unawa. At nang kinabukasan, si Moises po ang tinutukoy rito At nang kinabukasan, ay napakita siya sa kanila, samantalang sila ay nag-aaway. Nakita ni Moises, yung dalawang Israelita, dalawang Hudyo na nag-aaway. Siyempre, nakita niya, pinapayapa niya to. Sabi niya ganito, at sila'y ibig sana niyang payapain na sinasabi, mga Ginoo, kayo'y magkapatid, bakit kayo nag-aalipustaan? Ayun gano'n. 27, datapat itinulak siya ng umalipusta sa kanyang kapwa-tao na sinasabi, sino ang naglagay sa iyo na puno at hukom sa amin? Yun din pala yung isang makakatangian ng isang umaapalipusta. Sino ka baga? Bakit ikaw hukom sa amin? Yun pala. Tingnan mo yung mga katangian ngayon. Pero ang sabi, yung mga ganong mga tao, mang-aalipusta, ay darating sa pagkatuto ng aral ng Diyos. Sino-sino yun? Meron bang ugali tayong nung ganon, mapag-alipusta? Karamihan. Yun nga yung sinasabi natin na yung kahabagan ng Diyos. No? Kung makita natin, sa ating panahon, tignan mo Israelita. Tignan mo siya. Hanggang ngayon may talakbong siya. Kapag nag-aalab yung galit, yung apoy sumiglab na, nawawala yung awa eh. No? Sa kasalukuyan, yung gera, pwedeng mangyari. No? Yung gera, may mga batas na sila, hindi nakatulad ng araw eh. Nung araw kasi, sabi ka noon, bata, matanda, papatayin kahit sanggol. Wala kang ititira. Di ba gano'n nung araw? Utos ng Panginoon yun, nung araw. Sa mga Israelita, sa kanila. Katotohanan naman, sa bawat tigmaan, gano'n. Pero may batas ngayon eh. May batas ngayon na yung mga sibilyan, dapat maingatan sila. Ingatan. Huwag idadamay kung maaari ang sibilyan. Pero nung nabalitaan natin, nakita natin yung isang missile tumama doon sa isang school. Dahil sa Hamas. Ang dami mga batang namatay. Mga sibilyan. Pero kung makita natin kung yung awa, yung patak ng luha ng awa, dapat hindi magawa yun eh.
Dadalhin mo yung kapayapaan. Makipagkapayapaan ka. Nakatulad ng ginawa ng Panginoon mismo sa atin. Siya mismo yung hindi mo ano talaga yung Panginoon eh. Sa chapter 5 ng ikalawang Korinto, ganito po. Sa 18. 5:18. Datapwat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Sa mga bagay na ang Diyos kay Kristo ay ipinapagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin na hindi ibinilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Kita mo? Yun ang ginawa ng Panginoon. Siya ang lumapit sa atin eh. No, tayo mga hintil na mapag-alpusta. No, walang kinikilala. Kaya nga sinasabi, yung mga aral naging alipin tayo ng mga pipi. Mga bulag, ng mga Diyos-Diyosan. Diba? Nakalaya tayo doon. Ipinaunawa sa atin nang simulan nating manampalataya sa Kanyang sinod. Yung dakilang saserdote. Kita mo yung pag-isip ng Diyos. At ito pa, no? Hindi niya tinawag, sabi kanina katatawanan naman, yung nag-aakalang sila'y matuwid. Yung mga matatalino, sapagkat nasusulat din naman, iwawalat ko yung mga marunong, yung mga karunungan ng mga matatalino sa limutan nito. Kaya sinasabi nila, yung kamangmangan ng Diyos. Kaya maraming pagtatalo yung ganyan. Mangmang ba Diyos? Mangmang ba yun? Sabi rito, 25 ng unang Korinto, sapagkat ang kamangmangan ng Diyos, ayun, kita mo, sinulat niya talaga, nabanggit. Ano yung kamangmangan ng Diyos? Yung kamangmangan ng Diyos ay lalong marunong kaysa sa mga tao. At ang kahinaan ng Diyos ay lalong malakas sa mga tao. Kasi nga, yung mga marurunong dito, mangmang yun sa Diyos. Kamangmangan sa Diyos. Kaya kung ikaw ay namamali, ito kasi may kanya-kanya kata yung katwiran ng tao eh. No? Sa tao kasi, pag marunong ka na, sabi ganito. Sabi sa Kawikaan, sa chapter, alam natin to, 14. Sa tao kasi, sabi nga, may daan na tila matuwid sa isang tao. Akala nila matuwid eh. Ngunit ang dulo niyon ay daan ng kamatayan. Ganon yung mga marurunong. Kaya nga, sabi sa ilang salita ng Panginoon, kung ikaw ay marunong sa sanlibutan ito, para makaabot ka doon sa katwiran ng Diyos, upang ikaw ay wag nang mamali, anong sinasabi ron? Sabi sa chapter 3 ng unang Korinto, verse 18, sinumay wag magdaya sa kanyang sarili. Kung ang sinuman sa inyo ay nag-iisip na siya'y marunong sa kapanahonang ito, ay magpakamangmang siya upang siya'y maging marunong. Ibaba mo muna sarili mo, di ba? Kasi kung yung dunong mo, hindi mo maunawaan yung salita ng Panginoon. Kaya sa panahon ito, nangyayari yung mga hula eh. Sabi sa ikalawang Timoteo, sabi sa 4:3 ng ikalawang Timoteo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga, ay magsisipagbunton sila ng kanilang sariling mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masamang pita, at inihihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabali sa mga katha. Yan, sa mga katha. Kaya ngayon nasusunod yung utos tao na eh.
Kasi nangyayari na ito. Na inihiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabali sa katha. Mapagkathana po yung mga pangangaral ngayon. Kaya sabi sa Tito, ito na lang po, no, Tito, na huwag makinig sa mga katha ng mga Hudyo at sa mga utos ng tao na nangagsisinay sa katotohanan. Una, sa Tito 1:14. No? Kaya nga sabi, ang bilin doon, sa lahat ng mga bagay, magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabuting gawa at sa iyong mga aral, ipakilala mo ang walang kamalian ang kausayan. Ebanghelyo po. Yun lang po, yung pangangaral natin. Lagi lang tayo yung pising panukat. Walang iba, kundi ang ebanghelyo. Yung tunay na aral ng Diyos. Yan po, magandang umaga po, puri ng Panginoon. Salamat po sa umaga ito. At magandang umaga po. Magandang umaga sa puri po Panginoon. Magandang pagpapahayag mga bawat san. Binabati ko rin mga taga sa labas at yung mga naka-online. Dadagdag na lang tayo siguro ng konti rito sa ating aralin sa umagang ito. Halos narinig natin yung mga pahayag ng mga kapatid. Ano pa sasabihin natin? Naubusan tayo ng verse. Ito sa ating aralin, isa lang, no? Pero napaka ito, malaman. Yung laman ito. Dito sa Isaias, no? 29:24. Sila namang nangamamali sa diwa ay darating sa pagkaunawa, no? At silang mga mapag-upasala ay mga tututo ng aral. Ibig sabihin, ang Diyos talagang nahahabag sa bawat sano. Kasi hindi niya ibig na ang tao ay mapahamak, kundi magmana ng pangakong buhay na walang gan. Kaya ibig niya, diyan sa katotohanan, doon sa kaligtasan. Yun naman talagang ng tao di ba? Maligtas, huwag mapahamak, magmana ng buhay na walang gan. Yun ang goal natin, kaya tayo'y nanampalataya. Kasi nung una naman talagang tayo bulag doon sa mga aral, sa katotohanan. Ayun nung natin, nung panahon. Nagamat ngayong nandun na namin mga pananampalatayang bawat siya, no? Pero hindi tayo sure dun sa ating sinasampalatayanan nung panahon yun. Pero ang Diyos naglagay talaga ng isang tao na makapagliligtas, no? Sa bawat sa atin. Ayun po ang ating Panginoon Kristo na ating sinasampalatayanan. Kaya sa umaga ito, sabi nito, kasi ang Panginoon hindi siya nagtatangi ng tao, no? Sabi niya doon sa yung nagkaroon ng pananampalataya doon sa yung hintil si Cornelio, di ba? Sabi ron ni sa 9 ng 10 pala. 10:34 ng gawa sa 35 sabi rito. At ibinuka ni Pedro ang kaniyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi ang bawat bansa niya. Siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Ito po yung kinalulugdan ng Diyos.
yung gumagawa ng katwiran, yung may takot. Kasi yung takot, no, ano ba, pasimula ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan. Bibigyan ka ng karunungan ng Diyos, no? Kasi siya nagbibigay ng karunungan, ng kaalaman. Kaya nga lang, no, doon sa mga hindi na walang karunungan, kailangan talaga hanapin, hindi yung aasa ka na lang na bibigyan ka ng karunungan. Di ba sabi na doon sa Santiago, humingi ng karunungan, wala kang kaalaman pa. Ayun ang ibig niya, na hindi na lang umasa lagi sa may pananampalataya ka, pero wala ka namang gawa. Di ba? Di ba walang kabuluhan, patay ang pananampalataya na walang kabuluhan. Kaya kailangan talaga yung pananampalataya mo, papagbungahin mo. Sabi nga doon sa ating mga nakaraang aralin. No? Kasi ang sanga na hindi nagbubunga ay pinuputol at tinatapon, inihagi sa apoy. Yung mga nakaraan nating aralin. No? Kaya kasi ang pagpapahinod ng Panginoon ay para sa lahat yan. No? Hindi lamang doon sa mga nananampalataya na. No? Kasi nandun na yung kaligtasan. Pagka nananampalataya ka, papag-ibayawin mo na lang. No? Sabi nga doon sa yung nabasa kanina, no? Yung kapatid na Dindo, yung si Apolos ang nagtanim, at si Apostol Pablo yung nagtanim, si Apolos yung nagdilig, at ang Diyos ang nagpapalago, no? Ganun talaga. Kasama doon sa pagpapalago, no? Yung pagsisikap ng bawat isa, no? Na kailangan tuparin natin yung kanyang mga salita, no? Ganapin natin hanggang sa pagparito ng ating Panginoon. Kasi itong yung ano, yung kaligtasan ng Panginoon, unconditional yan. May ano yan, kondisyon yan. Kaya kailangan natin na gumawa at sumampalataya. Kasi kung walang pananampalataya, hindi to kalugod-lugod sa ating Panginoon. Itong nabanggit na kanina yung mga ano, hirap kasing ulit-ulitin eh. Para sa kaano ng iba no, nakikinig no, kailangan din. Kailangan talaga ulitin. Na yun ang sasabihin ko. Na ano yung ano ko eh. Na sabihin ulit no. Pero kailangan pala talaga na ulitin mo no, para sa kaalaman ng bawat isa. Ito nga dahil sa ano ng yung mga namumuno do sa Israel nung unang panahon, 'di ba? Na sila talaga yung sumira nung tipan na binigay ng Diyos. Kaya yung minsan tinatakpan man inaano pa nga nila eh, tinatakpan, sinasara na ano nila para hindi makapasok yung mananampalataya. Ganun ang ginawa nila no, sa mga tao na ibig sumampalataya, maligtas. Sila yung humarang eh sa anong to. Kaya excuse me po. Ito nga yung mga hindi siguro ano na ulitin ko ulit yung mga nabanggit na kanina. Kasi nasumpungan dun sa mga namumuno, kumukuha ng sul, nagtuturo dahil sa salapi, no? Ganun po yung ginawa ng mga namumuno noong unang panahon. Kaya yung bayan niya, sabi rito sa Usias 4:6, no? Basahin ko na lang, nandito na pala. Wala pa.
Ito. Kaya't narito aking Usiyas, Usiyas, hindi, Usiyas, 6:4, 6:4, hindi ko matagpuan eh. Ito, 6:4 o 4:6 pala. Excuse me po, no? Baliktad eh. Ang aking bayan ay nasira dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat ikaw ay nagtakwil ng kaalaman, akin namang itatakwil ka, upang ikaw ay huwag maging saserdote. Saserdote ko, yamang iyong nilimot ang kautusan ng iyong Diyos, akin namang kalilimutan ang iyong mga anak. No? Ganun nangyari sa bansang Israel. Yung mga namumuno, humahawak ng bansang Israel. No? Nasa kanila talaga na wala yung pagsisi. Dapat sila yung sisihin doon sa mga nangyayari yan. Higit sa lahat yung sa sarili rin nila. Yeah. Kung nag-aano sila, hawak nila yung kautusan din eh. Katulad nating mananampalataya na hindi lang tayo dapat umasa doon sa nangangaral, no? Kundi yung babase rin po tayo doon sa ating sa kautusan ng Panginoon. Kasi ito yung salamin eh. Dito yung katotohanan na nakalagay eh. Kung yung sinasalita mo totoo o hindi. Ganun po no, nangyari sa bansang Israel. Kahit yung pagkakamali ng bayan, no, andun. Sisihin natin yung mga nangaral. Ganun po yung ating sarili nga, na kung hindi tayo rin magsisikap o hindi tayo susunod dun sa habili ng Panginoon, sa utos niya, sa mga salita niya, hindi rin tayo magtatagumpay. No? Kaya yung pagsunod talaga napaka-importante. Yung pakikinig nandun, kasama yung pakikinig, pagbasa at pagganap. Tatlong yan, hindi dapat mawala yan yung tatlong yan. Para makatiyak tayo ng kaligtasan. Yung pagganap talaga importante dyan. Kasi kung mali naman yung ginaganap man natin, no, wala rin kabuluhan yung pakikinig natin, yung pagbasa natin. Napaka-importante yung pagganap talaga. Doon nasisira yung mananampalataya sa pagsunod. Kailangan tiyakin natin na nandun tayo sa tamang landas, no? Ayun po yung rito sa ating pinag-aaralan. Maging yung mga kasi sa pangaral, yung rin naman sa lalo sa panahon ito, marami nangangaral na hindi na puro, no? May dagdag bawas yung ginawa nila sa salita ng Diyos. Ganun po nangyari. Pero kung sumunod doon sila sa utos ng Panginoon, na wag dadagdagan, wag babawasan, hindi siguro mali, no? Yung taong nakikinig, no? Yung sasampalataya. Kaya yung katotohanan talaga hindi na ihayag dahil nga sa kanila, no? Ayun po yung problema talaga, no? Laking problema. Kaya kailangan talaga yung bawat sa yung pagsikap natin, matutuhan natin yung tamang aral. Kasi nga sa kanilang mga doktrina ng mga kapisanan ngayon, iniiba nila, no? May halong pakinabang na dapat na inaalis nila yung pakinabang nito. Kasi ang utos nga, di ba? Tinanggap ninyo na walang bayad, ipangaral ninyo na walang bayad. Ay ng utos ng ating Panginoon sa Kristo, nang suguin yung mga aral sa mga apostol.
Kung ating hahanapin kasi yung paghahanap ng ng karunungan, yung kaalaman ng Diyos, no? Parang ginto rin yan na hinahanap, hinuhukay, no? Ganun po yung sabi rito sa aklat ng Kawikaan sa 2:4. Kung iyong hanapin siya na parang pilak at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natago, kung magkagayon iyong maunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos, sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kanyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan. Sa kanya po lahat, no? Nasa kanya ang karunungan, kaalaman, kayamanan. Lahat na bagay, no? Andyan. Kasi yung paghanap natin ng yung pananampalataya natin, no? Sabi rito, sa aklat ng sabi rito sa aklat ng Mateo. Pwede bang dito ko nalagay? Kita. Parang yan, yung kayamanan at tago, no? Minsan yung mahalaga sa atin, ipinagpapalit pa natin, no? Doon sa napakahalagang bigay ng Diyos, no? Ang kasi, parang kayamanan ng yan, yung pag nakatagpo ka ng kayamanan, ipapalit mo yung kayamanan na sa'yo. Ganun po. At yung parang yan, yung lambat, di ba? Na nakahuli ng sari-saring isda, no? Yung pananampalataya natin. Aalisin yung mga dyan, yung masama, aalisin at ititira yung mabuti. Ganun kasi yung Panginoon, eh. Yung ng Panginoon, itinuturo niya na dapat mahalaga yung pananampalataya sa lahat ng bagay, no? Sabi ni Haring David, mas mahalaga sa ginto at pilak, no? Kaysa yung mga kayamanan. Kasi yung kayamanan na kakamti natin, walang walang kasing halaga yun. Yun talaga ang pinaka yung layunin ng ating pananampalataya, yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sa isang tagpo rito sa banal na kasulatan, no? Yung isang Kananiya na lumapit sa ating Panginoon Kristo. Hindi ko lang maano kung saan banda yun. 13 yata yun. Kananiya. Yan. Dito sa 15 ng Mateo, sabi dito, umpisa natin dito sa 25, 26, 20, 25. Dapat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ng tinapay sa mga anak at itapon sa mga tao. Datapat sinabi niya, O Panginoon,
sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo na nangahulog mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Ayun po yung katotohanan. Ibig sabihin, hindi lang talaga doon sa mga taga-Israel lang yung kaligtasan, kundi sa bawat bansa. Ibig na magkaroon ng kaligtasan. Doon ipinamahagi ng Panginoon. Hindi lamang doon sa bansang Israel na siyang pinili ng Diyos, kundi lahat na sumampalataya sa ating Panginoon Hesus. At doon tayo nagkaroon ng kapalaran, no? Mapalad tayo kasi ko tayo ron sa kaligtasan na yun. Bawat isa na sumampalataya sa ating Panginoon Hesus. Kaya yung talaga, hindi porke may kapintasan ka o hindi rin ng Panginoon yan eh. Lahat na ibig sumampalataya sa Kanya, magkakaroon ng kaligtasan. Basta sumunod ka lang sa Kanya. Yun po yung ibig ng Panginoon, no? Kaya nga lang talagang yung pagsunod talagang nandun. Nasa katotohanan talaga yun. Yun naman talagang ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin, no? Yung maligtas na manampalataya. Sa pananampalataya, tayo ron. Doon tayo dapat mabuhay. Ano mang mangyayari, no, sa ating kalagayan, no? Ibig sabihin, huwag tayong hiwalay doon sa pananampalatayang ito. Yung binabanggit dito na yung ibig talaga ng kaligtasan, di ba? Hanapin mo talaga siya na katulad ng sinabi sa kanina na hindi lang umaasa sa tagapang turo o sa mga aral, no, ng mga aral, no. Pero isa rin yun sa mahalaga na kailangan may tanong dito sa iba na lang kasulatan, hindi ko lang maano kung saan yun. Paano magkakaroon pa ng palataya kung hindi sinugo, walang tagapangaral, no? Kaya ang Panginoon, no, ibig sabi, gusto ng Panginoon talaga na matuto ang bawat isa. Kasi itong tanda natin to si Filipe na yung isa itong bating, no, taga dito sa Aklat ng Gawa yun eh. Dito sa 8 ng Gawa, sabi rito. Habang naglalakbay siya, nakasakay siya sa karo, no? Binabasa niya yung aklat, yung banal na kasulatan, at nandun siya, binabasa niya yung Isaiah 53 na patungkol sa ating Panginoon Hesus, no? At sabi rito sa sa 8:26, tatapat nagsalita kay Filipe na nagsasabi, magtindig ka at ikaw ay pumaroon sa dakong timugan, sa daang palusong mula sa Jerusalem hanggang Gaza, na ito'y ilang. At siya'y nagtindig at yumaon, at narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating na may dakilang kapamahalaan, na sakop ni Candace, reyna ng mga Ethiopia, na siyang namamahala ng lahat ng kayamanan, at siya'y naparoon sa Jerusalem
upang sumamba. At siya'y pabalik na naupo sa kanyang karo. At binabasa ang propeta Isaias. At sinabi kay Filipe na ng Espiritu, lumapit ka at makisama ka sa karong ito. At tumakbo si Piliping patungo sa kanya at napakinggan niyang binabasa ni Isaias ang na propeta at sinasabi, naunawa mo baga ang binabasa mo? At sinabi niya, paano magagawa ko maliban ng may pamamatdubay sa akin? At pinag-usapan ni Filipe na pumanik at naupong kasama niya. Haba eh. Yung sa aklat ng ano, yun nga binabasa niya sa aklat ng Isaiah 53. Ngayon, ang nagpaliwanag si ano din, pinaliwanag ni Filipe kung ano yung kung sino ba. Anong tanong din? Anong tanong dito? Makita. At sumagot ang bating kay Felipe at sinabi, pinamamanhin ko sa iyo, kanino sinasabi ng propeta ito, sa kanya bagang sarili o sa alinmang iba. At binuka ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasimula sa kasulatan ito ay pinangaral sa kanya si Jesus. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa daang may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig, anong makahadlang upang ako dito. Yun po yung mahalaga din. Mahalaga talaga na mayroong nagpapaliwanag, nagtuturo, gabay, no? Kasi pagka walang nagagabay o nagtuturo, no? Katulad nito, na hindi niya naintindihan yung binabasa niya. Kaya napakahalaga, no? Ng turo, no? Na dapat talaga kung ano yung tinuro, no? Ay yun. Kung ano ang ano ng Panginoon, bilin, yun talaga. Walang bawas, walang dagdag. Ganun po, no? Ngayon, ano pa ba maano natin dito sa ating... Nabanggit na rin ni kapatid na ano, dindo eh. Yung upasala, no? Pag-upasala. Kasi nung unang panahon, ganoon din tayo, di ba? Nung mga panahon na yun na hindi pa tayo nakakilala sa Diyos. Ano tayo, ano ba yung sasabihin, mapagsalita doon sa mga bagay na lalo yung masama. Kasalanan pala yun, no? Lalo yung, kung yung pinagsasalitaan mo, no? Sa Panginoon, sugo ng Panginoon, kapahamakan yung mangyayari sa iyo, no? Kaya nga yung Israel, yung panahon ng paglalakabay nila, no? Kaya nga hindi sila nakarating dun sa bansang pangako. Yung mga nauna, no? Yung mga may gulang na. Kasi nga dun sa laging pag-uupasala kina Moises at Aaron, no? Ibinigay na sa kanila ng Panginoon yung kailangan nila, no? Naghahanap pa sila ng mas maano eh. Pinakain sila. Iba yung ibig talaga yung ng tao. Iba talaga sa kailangan talaga yung anong turo sa atin ng Panginoon. Kung may pagkain at pananamit ay masaya na tayo ron. No? Wag na tayong hihigit pa doon sa mga bahay na hindi nararapat. Baka ito yung ikasira natin. Okay lang kung meron eh. Pero doon sa wala naman na pinipilit mo na yung pananaghili na yun eh. Kasalanan din yun. Kasi baka mapahamak pa tayo doon sa mga bahay na ninanasa natin. Ayun po yung aral sa atin na dapat nating tandaan. Na wag na tayong mingit doon sa bagay na narsang kung anong bagay na ikasasama natin, ikalulugmok natin, ikasira natin. Huwag na tayong dun.
Pero ang mga bagay na yun, no, pagdating ni Kristo, no, sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo, lahat ng mga bagay na yun, ipapatawad sa atin yung mga nagagawa nating pagkakamali. Pero wag tayo finish line. Wag nating pagginayangan yung salita. Kasi yung salita pag ano yan kalakip diyan talaga yung pagtitiis, no. Sabi nga ni dito sa natandaan dito sa aklat ng Revelation sa 13, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking Panginoon, ikaw naman ay aking ingatan sa panahon ng pagsubok na darating upang subukin ang mga nananahan sa lupa. Ayun po yung kainaman na taglay natin yung salita. Yun ang mapanghahawakan natin para sa kaligtasan. No? Wala na tayo may dadagdag dito sa anong to Napakalawak na yung pagpapayag kanina, no? Maulit-ulit ko lang salita na binanggit kanina. Kahit yung sa ating aralin, no? Siguro tinatapos ko na yung ibibigay ko na sa ating MC. Salamat po.